Agad na umatras si Qiangwan sa pangamba na mas lalo pa siyang mapuruhan. Hindi na rin niya napigilang mapaluhod ng dahil sa tindi ng tinamo niyang pinsala. Napahinga siya ng mabilis nang dahil sa walang tigil na pagdurugo ng kanyang sugat. Sinubukan pa niyang igalaw ang kaliwa niyang braso pero hindi na niya ito mapasunod ng maayos. Pinagmasdan ni Sangrak ang sugatang si Qiangwan, pinuntirya niya nga raw ang ulo nito pero sa balikat niya lang ito napatamaan. Napapaisip siya ngayon kung talaga nga bang nakikita nito kung saan nagmumula ang kanyang mga pag-atake. Mukhang hindi nga lang daw pala kayabangan ang mga sinasabi nito kanina. Napailing si Qiangwan dahil mas tumitindi pa ang pagdurugo ng kanyang balikat sa tuwing iginagalaw niya ito. Sinabi ni Sangrak na mukhang nahihirapan na nga raw si Qiangwan na magtiis sa nararamdaman nitong sakit. Huwag nga raw itong mag-alala dahil oras na rin naman daw para tapusin niya ito. Sumagot si Qiangwan nang hindi niya nga raw ito hahayaang mangyari. Sinabihan ni Taesan ang sugatang si Qiangwan nang tumigil na raw ito. Nagulat si Qiangwan sa sinabi ng kanyang young master, umalma siya na makakaya pa naman daw niyang magpatuloy. Sinabi ni Taesan na kailangan na nga raw huminto ni Qiangwan dahil maaaring hindi na nga raw nito maigalaw ang isa nitong braso kapag nagpatuloy pa itong makipaglaban. Sumunod na lang din si Qiangwan kahit na gustong-gusto pa niyang magpatuloy. Pinayuhan ni Taesan si Qiangwan nang wag daw itong panghihinaan ng loob dahil hindi na rin naman daw masama ang ipinakita nito laban sa isang elder ng isang angkan. Sa pagkakataong yun ay muling nabuhayan ng loob si Qiangwan. Ibinaba na niya ang kanyang espada para panuurin ang pakikipaglaban ng kanyang young master. Sinabihan ni Taesan si Qiangwan nang simula nga raw ngayon ay imulat nitong mabuti ang mga mata nito at wag na wag raw nitong kakaligtaan ang kahit na anong detalye. Agad na itinuon ni Qiangwan ang buo niyang atensyon para makita niya ang bawat galaw na gagawin ng kanyang young master. Sinabi ni Sangrak na narinig nga raw niya na kailan lang ay halos nasa bingit na ng kamatayan ang ating bida nang dahil sa wasak nitong meridians. Kaya hindi niya nga raw inasahan na mangangahas ito na makipagsagupaan sa kanyang espada. Sinabi ni Taesan na hindi na raw niya kakailanganing gumamit pa ng espada para lang makipaglaban sa isang pipitsuging matanda. Nainis si Sangrak sa ginawang pang-iinsulto ng ating bida. Mukhang dapat niya nga raw muna itong putulan ng dila bago niya ito tuluyang patayin. Sinabihan ni Taesan si Sangrak nang gawin na nga lang daw nito at huwag nga raw ito puro salita. Inobserbahan muna ni Sangrak ang ating bida bago ito nagsimulang kumilos. Base nga raw sa kanyang obserbasyon ay wala raw siyang nakikita na kahit na anong espesyal sa binatang ito. Nagtataka si Sangrak kung bakit nga raw napakataas ng kumpiyansa nito at nagagawa pa nitong makapagyabang. Mukhang sinusubukan nga lang daw siya nitong linlangin at mukhang nag-aalala nga lang daw siya ng walang dahilan. Nagsimula ng kumilos si Sangrak para atakihin ang ating bida. Nakakasigurado nga raw siya na hindi nito magagawang mapigilan ang kanyang gagawing pag-atake. Hinawakan ni Sangrak ng dalawa niyang kamay ang gamit niyang espada para makaatake siya ng mas malakas. Noong makalapit na siya sa ating bida ay doon na niya agad ito iwinasiwas ng napakabilis. Natuwa si Sangrak dahil mapapatay na nga raw niya ang ating bida. Puro nga lang daw pala salita ang binatang ito, ipinagyabang pa nga raw nito kanina na hindi na niya kailangang gumamit pa ng espada. Nabigla si Sangrak noong mapagtanto nito na wala na pala sa harapan niya ang aatakihin niyang kalaban. Napaisip siya kung kailan pa raw nakarating sa kanyang tabihan ang ating bida. Nagsalita si Taesan at tinanong si Sangrak kung naaalala pa ba raw nito ang sinabi niya kanina. Binanggit niya nga raw na hindi na niya kailangang gumamit pa ng espada sa gagawin niyang pakikipaglaban. Tila malakidlat na pag-atake ang tinamo ni Sangrak noong masuntok siya ng ating bida sa kanyang pinakababa. Sa mga sandaling ito ay nagsimula ng dumilim ang paningin ni Sangrak. Napalubog sa lupa ang gamit niyang espada noong mabitawan niya ito. Bukod sa espada ay kasunod na rin na bumagsak ang kanyang tuhod. Napaisip si Sangrak kung bakit napakadali lang niyang natalo. Naguguluhan siya kung sino ba raw talaga itong kanyang kinalaban. Pinagmasdan ni Taesan ang pagbagsak ng walang buhay na katawan ni Sangrak. Naisip ni Qiangwan na napakagandang araw ng kanyang napanood. Napapaisip siya kung bakit daw kaya napakagandang panuuri ng bawat galaw ng kanyang young master. Sinabi ni Qiangwan sa kanyang sarili na gusto niya nga rin daw makagalaw na gaya ng ating bida, balang araw ay naniniwala nga raw siya na magagawa niya rin ito.
Sa loob ng Yun Manor ay inoobserbahan ng Dubi Divine Physician ang ginamot niyang si Qiangwan. Sinabi niya na napakatinding araw pala ng pinsala na tinamo nito. Nag-alala si Qiangwan dahil alam na niya ang mga sunod na salita na kanyang maririnig. Sinabi ng Divine Physician na kailangan na raw dapat putulin ang isang braso ni Qiangwan kung wala lang siya doon. Tinanong niya si Qiangwan kung alam ba raw nito kung gaano ito kaswerte na siya ang gumamot dito. Tumango si Qiangwan ng makailang beses para ipakita ang kanyang pagsagot ng oo. Natuwa ang Dubi Divine Physician sa naging tugon ni Qiangwan, wag nga raw nitong kakalimutan kung gaano ito kaswerte. Iniyuko ni Qiangwan ang kanyang ulo at sinabi na hindi niya nga raw kakalimutan ang mga tulong na ibinigay sa kanya ng Divine Physician. Muli na namang natuwa ang Dubi Divine Physician, ang mga tao nga raw ay para ring mga hayop na marunong kumilala kung sino ang nagpakita sa kanila ng kabaitan. Nagsalita rin si Soyon na nagpapasalamat nga raw siya mula sa kailaliman ng kanyang puso sa ginawang paggamot ng Divine Physician sa pinsala na tinamo ni Qiangwan. Sinabi din ni Soyon na ito na nga raw yata ang pang-19 na beses na sinambit niya ang pasasalamat na kanyang binanggit. Medyo nainis ang Dubi Divine Physician sa kaunting pagpaparinig ni Soyon. Ipinaliwanag niya na pinapagawa niya lang daw ito dahil napakarami nga raw tao ang mabilis na nakakalimot sa tulong at kabaitan na ipinakita sa kanila. Sinabi rin ng Dubi Divine Physician na naniniwala nga raw siya na hindi naman tutulad sina Soyon at Qiangwan sa mga tao na madaling makalimot. Nagpasalamat na ulit sina Soyon at Qiangwan para tigilan na sila ng Dubi Divine Physician. Napalingon ang Dubi Divine Physician noong mapansin niya na may papalapit sa kanila. Natuwa siya noong makita niya na naroon na rin daw pala ang kanilang young master. Sinabi ng Dubi Divine Physician na perpektong araw ang pagdating nito. Nagtanong din siya kung narinig ba raw ng ating bida ang napakalaking offer na kanyang natanggap. Inaalok nga raw siya ng mga ito ng napakaraming pera at maraming halamang gamot bilang kabayaran. Kinabahan ng Dubi Divine Physician noong lumingon si Taesan sa kanyang direksyon. Tinanong niya ang ating bida kung bakit daw ganoon na lang ito makatingin, parang araw itong nakakatakot. Sinabihan ni Taesan ang Divine Physician nang hindi niya raw ito pipigilan kaya maaari raw itong umalis. Nagkunwari na lang ang Divine Physician nang natatawa siya at tinanong kung saan naman daw siya pupunta. Tumugon si Taesan na sinabi ng araw niya na maaari na itong magpunta sa mga taga-Zhongli clan. Nagkunwari ulit ang Dubi Divine Physician at idinahilan na hindi niya raw alam ang sinasabi ng kanilang young master. Wala naman daw siyang binanggit na sasali siya sa iba, ang tanging gusto niya lang daw paglingkuran ay ang ating bida. Pinahinto na ni Taesan ang Divine Physician sa ginagawa nitong pagpapaliwanag. Tinanong na lang niya si Qiangwan kung naasikaso na ba raw ng mga ito ang mga natitirang buhay. Sumagot si Qiangwan na ang mga head bodyguard ng araw ng Donghu Agency ang nagligpit sa lahat ng natitira. Naniniwala nga raw siya na sa ngayon ay mahihirapan ng kumilos ng kahit na ano ang mga taga-Zhongli clan. Sinabi ni Taesan na mali raw ang opinyon ni Qiangwan. Ipinaliwanag niya na ngayon nga raw na nalalagay na ang Zhongli clan sa alanganin, malamang nga raw ay kikilos na ang mga ito ng buong puwersa. Pero hindi naman daw ganoong kahalaga ang mga taga-Zhongli clan. Nagtaka sina Qiangwan at Soyon kung bakit ito nasabi ng ating bida. Sinabi ni Taesan na hindi nga raw mangangahas ang mga taga-Zhongli clan na gumawa ng mga ganoong klase ng bagay. Ibig sabihin nga raw noon ay may iba pang mga tao na nagpapagalaw sa mga ito. Sinabi ni Taesan na kailangan daw nilang malaman ay kung sino ang nasa likuran ng mga ito, dahil kapag hindi raw nila ito ginawa ay muli na naman silang mapapalagay sa kaguluhan. Tinanong ni Taesan ang Divine Physician kung natagpuan na ba raw nito ang kanyang ipinapahanap. Ipinagmalaki ng Dubi Divine Physician na nagawa na niya raw ito, inabot pa nga raw ng 3 araw bago ito nahanap ng kanyang mga tauhan. Sinabi ni Taesan na mamayang gabi nga raw ay dalhin agad ito sa kanya ng Divine Physician. Gusto na nga raw niyang malaman kung sino ba talaga ang kumokontrol sa angkan ng Zhongli. Dumating ang isang babae sa loob ng isa sa mga pabilyon na pag-aari ng Zhongli clan. Naglalakad ito ngayon patungo sa opisina kung nasaan ang pinakapinuno ng angkan. Ipinaalam ng isang lalaking tauhan sa patriarch ng Zhongli clan na may tao raw doon na nagmula pa sa White Flower Courtesan House. Sinabihan ni Zhongli Chon ang kanyang mga tauhan na papasukin na raw ng mga ito ang dumating na babae.
Naglakad na ang bisitang babae papasok ng opisina ng Zhongli Clan Patriarch. Agad na bumati si Zhang Lichun at tinawag na madam ang pumasok na babae. Binanggit niya rin na hinihintay niya raw talaga ang pagdating nito. Nagsalita ang babae na narinig nga raw niya nakakamatay lang kagabi ng isa sa mga elder ng Zhongli Clan. Inamin naman ni Zhang Lichun na totoo nga raw ang narinig nitong balita. Nagtanong ang babae kung ano raw ang nangyari, mukhang pinatay nga lang daw ito ng isang binata na nagmula sa isang merchant guild. Nangatwiran si Zhang Lichun na napakarami raw mahuhusay na tao ang isinama ng kanilang nakalaban. Nakiusap rin ito sa babae na sabihin daw nito sa Golden Heavenly Alliance na wala ang mga itong dapat na ipag-alala, dahil sisiguraduhin na raw niya na sa pagkakataong ito ay hindi na sila maiisahan ng kanilang kalaban. Sinabi ng babae na hindi niya nga raw ito sasabihin dahil ang kanila na nga raw White Flower Courtesan House ang bahalang umasikaso kay Byuk Tae-san. Magpaabot na nga lang daw ng tulong ang Zhongli Clan gamit ang hawak ng mga itong warrior corps. Sinabi ng babae na malapit na nga raw bumisita sa kanilang bahay aliwan si Byuk Tae-san. Maaakit nga raw nila ito dahil sa nagpakalat sila ng balita na may kaugnayan sila sa Golden Heavenly Alliance. Sinabi ng babae na sa pagkakataong ito nga raw ay imposible nang makatakas pa sa kanila si Byuk Tae-san.